Mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Naku po, nakakalungkot po mga kabida ang pangyayari po kahapon, matapos pong ibasura po mga kabida ng International Criminal Court Appeals Chamber ito hong apila po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pansamantalang makalaya mga kabida sa pamamagitan po ng interim release. Tatlong grounds yung inilatag po ng depensa ho dito, mga kabida. Pero lahat po, ibinasura po ng appeals chamber, mga kabida, sa kadahilanan na hindi raw nasatisfy ng defense panel, yung appeals chamber, mga kabida, sa kanila hong argument para po makalabas ito hong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Okay? Now, anong mangyayari po ngayon kay Digong? Marami hong nagsasabi po mga kabida na baka dyan na po mamamatay si Digong sa loob mismo ng kanyang selda. Kasi po, ang kaso po dyan sa International Criminal Court, minsan po inaabot po yan, from 7 to 10 years po yun, mga kabida. Okay, so napakahaba po. Kung titingnan po natin yung duration po ng proceedings dyan po sa International Criminal Court, mga kabida. Okay? Eto, babasahin ko lang po itong article po ng Ang Balita Ngayon kung saan po, mga kabida, marami hong mga Pilipino, lalong-lalo na po yung mga taga-suporta po ng dating Pangulo, mga kabida, ang nalungkot dito ho sa ginawang desisyon po ng ICC Appeals Chamber, mga kabida. Okay? Ang sabi po dito, breaking, interim release ni FPRRD denied ng ICC. Ayun. Tuluyan ng ibinasura ng International Criminal Court or ICC Appeals Chamber ang hiling ni FPRRD na interim release habang hinaharap niya ang mga kasong may kinalaman sa gyera kontra droga. Sa desisyong binasa ni Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza, pinagtibay ng Appeals Chamber ang nauna ng pasya ng pre-trial chamber na hindi dapat palayain si dating Pangulong Duterte dahil sa pagturing umano sa kanya bilang isang flight risk. Okay? Ang ibig sabihin po ng flight risk, mga kabida, yung meron pong posibilidad na tatakas ito. Okay? At hindi na po sisipot sa bawat pagdinig po diyan po sa International Criminal Court. Despite ho sa argument po, mga kabida, ng depensa na si Pangulong Duterte po ay mahina na, merong sakit, matanda na po, mga kabida, at walang kakayahang tumakas. Okay? Eto, tuloy po tayo. Hinuli at isinuko si FPRRD sa ICC noong Marso ng Administrasyong Marcos Jr. upang sagutin ang mga paratang ng crimes against humanity kaugnay ng anilay libu-libong napatay sa operasyon ng drug war. Patuloy namang iginigiit ng kampo ng dating Pangulo na unlawful o labag sa batas ang pagkakaresto sa dating presidente. Ayan. So, yun po, mga kabida. So, expected po yung desisyon. Sinasabi po nila na wala hong pagkakaiba, mga kabida, yung desisyon po ng Appeals Chamber doon po sa naunang desisyon po ng pre-trial chamber, mga kabida. Parang in-affirm lang po nila yung naunang desisyon na ibasura itong interim release po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? So, ang ibig sabihin po dito, mga kabida, mananatili ho si Digong sa kanyang detention cell hanggang abutin po niya yung kanyang kamatayan po, mga kabida. Alam naman po natin, mga kabida, na 80 years old na ito kung si Digong. Mahina na po, mga kabida, may iniindang sakit. So, yung sinasabi ho nilang baka doon po siya mamamatay dahil matagal po yung proceedings dyan po sa International Criminal Court, aabutin daw from 7 to 10 years, mga kabida, Okay?
Eto ha, meron po akong ginawang research po mga kabida kung ilang taon usually yung duration po ng kaso diyan po sa International Criminal Court. Ang sabi po dito, cases in the International Criminal Court usually take several years, sometimes over a decade. So, posibleng sumobra po ng 10 taon, mga kabida, depending on many factors. Here's a clear breakdown. Okay, ito po. Typical duration po niya, mga kabida, Unang-una po, preliminary examination. Yung ginawa po, mga kabida, ng ICC kay dating Pangulong Duterte nung inaresto at dinala po sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Meron po silang preliminary examination, mga kabida, bago po i-confirm ito kung si Digong, kung siya po ay i-charge ba, mga kabida, o hindi, So, yun yung preliminary examination, At ilang buwan po yun, mga kabida. Hanggang ngayon, wala pa pong confirmation, ito kung si Digong, kung tatanggapin ba yung kanyang kaso po, mga kabida. Okay? Para magkaroon po ng full-blown trial dyan po sa International Criminal Court kasi po, sinuspindi kasi indefinitely, yung confirmation po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ho sa kanyang inability po to face trial, mga kabida. Okay, ayon din ho sa naging argumento po ng depensa dahil sa sakit at medyo may problema ho sa memorya, ito hong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Ito po, pangalawa, investigation stage. Yung investigation stage po, mga kabida, minsan po aabot po ito from 2 to 5 years depending on evidence, cooperation of states, and security conditions. Ayun, mga kabida, So, doon pa lang, yung consumption po, mga kabida, ng taon, nasa 2 to 5 years po. Okay? Pangatlo, yung trial stage mismo, mga kabida, Kadalasan po, mga kabida, ang trial stage, aabot po ito from 2 to 4 years. Alright? And then, kung meron na pong conviction, may appeal pa po. Okay? May appeals. 1 to 2 years po yung duration po niya, mga kabida. So, all in all, yung total niya, mga kabida, 7 to 10 years. Okay? At minsan, sumobra pa dyan, mga kabida. Okay? So, yun yung duration po ng kaso dyan po sa International Criminal Court. Now, kung pagbabatayan po natin yung sitwasyon, health condition po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, do you think aabot po siya dyan sa duration na yan, mga kabida? Kahit na yung 7 years, do you think aabot pa ang dating Pangulo sa 7 years? Yun yung malaking tanong po doon, ngayon pa lang, mahina na po. Ito kung si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kabida. Kaya, may mga conclusion na baka doon na po, mamamatay ito kung si Digong sa loob mismo ng kanyang selda, mga kabida. Kasi pagkakalam ko lang po, parang wala na pong appeal. Kasi tapos na po Yung appeal po, dinesisyonan na po, mga kabida, ng appeals chamber kahapon, mga kabida. So, most likely, ang aantayin na lang po ni Digong ho dito, mga kabida, yung confirmation of the case. Kung tatanggapin ba ang kaso, mga kabida, ng International Criminal Court o ibasura ito. Okay? Kasi hanggang ngayon, meron pa pong pending na jurisdiction issue, mga kabida, kung hindi ako nagkamali. Alright? So, yun yung i-resolve pa po, mga kabida, ng International Criminal Court. Po? Okay? Now, yun yung masakit na katotohanan, mga kabida, lalong-lalo na po doon ho sa mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, Kasi nag-abang ho sila kahapon, Inaasahan po nila, mga kabida, na pagbibigyan ho siya ng International Criminal Court Appeals Chamber dahil for humanitarian consideration. Okay? Pero despite doon ho sa naging desisyon po ng Appeals Chamber po, mga kabida, ayon po kay Attorney Nicholas Kufman, sa naging reply po niya doon ho sa tanong po, through text messages, okay, kay Alvin and Tourism, mga kabida, meron pa po silang inaantay, yung resulta po ng kanyang
health examination. And most probably, by next month daw yun, ano, ilalabas. So, posibleng pwede hong magamit yun, ano, ng depensa, mga kabida, para igiit na for humanitarian consideration, dapat palabasin ito kung si Digong, ano, mga kabida. I don't know ha, doon sa proseso po, kung pwede bang i-appeal pa rin, ano, mga kabida, ng defense, ano. Kasi po, ang pagkakaalam ko po, mga kabida, no, yung ginawa po ng appeals chamber, ano, ng ICC, yun na po yung apila po ng kampo po ni dating Pangulong Duterte matapos pong ibasura ito, mga kabida, ng pre-trial chamber, ano. So, abangan na lang po natin siguro, ano, mga kabida, kung ano po yung pwede hong gawin ng defense. Kasi sa nangyari ho ngayon, mga kabida, marami hong katanungan po, ano, na dapat hong i-explain, mga kabida, ni Attorney Nicholas Kaufman. Okay? Kung bakit ho sa lahat ng mga grounds, mga kabida, na inilatag po ng depensa, wala man lang kahit isa doon, ano, ang pinagbigyan po ng International Criminal Court Appeals Chamber po, ano, mga kabida. So, ibig sabihin, medyo mahina yung argumento daw, ano, mga kabida, ng defense lawyer po, ano, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon nga sa post po ni Miss Joey Cruz, ano, there are a lot of explaining daw na gagawin ito hong si Attorney Nicholas Kaufman, mga kabida. Ano. Dahil dito ho sa kabiguan po ng defense panel na makakuha po ng interim release, mga kabida, mula sa International Criminal Court. Kahit na po halatang-halata po, mga kabida, no, na medyo hirap na hirap ito kung si Digong dahil ho sa kanyang kalusugan, pero hindi ho umubra doon po sa appeals chamber yung argumento po ng defense, mga kabida, no. So, what do you think? It's high time na ba na magpalit ito kung si Pangulong Rodrigo Duterte ng abogado, mga kabida? Considering ito kung mga abogado po niya ngayon, parang walang silbi, ano, mga kabida. Okay? Kung susundan natin yung mga apila po ng mga abogado po ni Digong, yung mga motions po nila, mga kabida, halos lahat ibinasura po. Alright? Yung jurisdiction issue nga, doon ho sa pre-trial chamber, ibinasura po yun, ano, mga kabida. Okay, na malinaw naman po na wala hong jurisdiction, ito hong International Criminal Court, ano? Dahil ho, umalis na po tayo, mga kabida, since 2019 pa po, ano? At ang official investigation po ng ICC na ginawa noong 2021 na, mga kabida. So, 2 years after tayo umalis sa Rome Statute, ano, mga kabida. So, yung pagkabasura, mga kabida, doon ho sa jurisdiction issue, medyo questionably po yung abogado po ni Digong, ano? Ito hong si Attorney Kaufman. Alright? So, sa palagay ho ba ninyo, panahon na ba na magpalit po ng abogado? Ito hong si Digong, mga kabida, kasi ho dito sa mga setbacks na nangyayari ho, ano? Ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kasong crimes against humanity, ano, mga kabida, dyan po sa The Hague, Netherlands. Marami hong nagsasabi, mga kabida, kapag magpapatuloy daw ito hong si Attorney Kaufman at yung isa pa niyang partner na si Attorney Jacob, okay, baka naman daw tuluyan na pong makonbikto ito hong si dating Pangulong Duterte, mga kabida, ano, sa ending ho ng kanyang kaso. Okay, so dapat mag-isip-isip daw ito hong Duterte family kung mananatili pa ba yung serbisyo po ni Attorney Kaufman, okay, at ng kanyang team, ano, mga kabida, dito ho sa pagdepensa po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte o hindi na. Okay? Tama na, mga kabida. Okay? Ang dami naman po mga magagaling na abogado, ano? Yung sanay po, dyan po sa ICC, mga kabida, na pwede hong i-hire, itap po, mga kabida, ng Duterte family, ano? Kasi ilang beses na ba ito hong si Kaufman po na nabigo sa kanya hong mga motions, mga apila po, mga kabida, dyan po sa ICC, ano? As far as the case of former President Rodrigo Roa Duterte is concerned, ano, mga kabida. Okay? So, para po sa inyo, anong tingin ho ninyo dito?
yung sinasabi ho nilang baka dito na po mamamatay, ano? Si Digong sa kanya hong kulungan sa The Hague, Netherlands, mga kabida. Dahil ho sa pagbasura po ng kanyang interim release appeal, ano? Okay, sa appeals chamber. Naniniwala ho ba kayo doon, mga kabida, ano? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell. Click all para updated po kayong mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.